Katotohanan, Part 63. Sa bansang Japan, ang pinakapaboritong handa tuwing Pasko ay ang KFC. Ang puno ng kawayan ay kayang lumaki ng hanggang 35 pulgada o 35 inches sa loob ng isang araw. Araw-araw. 10% lamang ng populasyon sa mundo ang kaliwete. Karamihan pa dito ay mga lalaki. Sa isang araw, kayang matulog ng 15 oras ang isang pusa. Ka-birthday mo mga katinagalog ko, ang 19 na milyong pang ibang tao sa buong mundo. Sa oras na pumanaw ang Santo Papa, ang kanilang katawan ay pag-aari pa rin ng Vatican. Kasama na ang lahat ng lamang loob nila. Kaya naman walang Santo Papa ang maaaring mag-donate ng organ nila. 23 beses na tinamaan ng matalim na sandata ang diktador na si Julius Caesar. Kasunod ng tubig, ang tsaa ang pinakainiinom sa buong mundo. Ang pinakamatandang gulong na nadiskubre ay may edad po na 5,000 mga taon. Katotohanan, Part 64. Ang mga octopus ay nangingitlog ng 56,000 itlog sa isang limliman. Ang bandila ng Amerika ay dinisenyo ng isang estudyante sa high school ng taong 1958. Samantalang, ito naman ang itsura ng sinaunang bandila ng Amerika. Ito naman ang unang itsura ng watawat ng Pilipinas. Bungi ang ngipin sa harap ng mga baka. Sa kaliwang butas ng ilong ng aso, naaamoy nila ang mabango. Ang salitang Xmas ay mula po sa Griego. Ang brand na damit na H&M ay nangangahulugan na ang Hennes at Maurits. 20 pulgada ang sukat ng dila ng mga giraffe. Unang kinatakutan ng mga taga-Europa ang pagkain ng kamatis. Katotohanan, Part 65. Kung sa panahon natin ngayon, madalas na pinandidirihan ang mga bubuwit at mga daga. Iba ang kaso na sinaunang panahon sa Ehipto. Sa tuwing may masakit ang ngipin, pinakakagat sila ng walang buhay na bubuwit. Ito ay dahil sa paniniwala nila na ito ay mabisang lunas sa sakit ng ngipin. Samantalang ng mga panahon ng mga Elizabethan, ito ay ang panggamot nila sa mga kulugo. Katotohanan, Part 65. Kung sa panahon natin ngayon, madalas na pinandidirihan ang mga bubuwit at mga daga. Iba ang kaso na sinaunang panahon sa Ehipto. Sa tuwing may masakit ang ngipin, pinakakagat sila ng walang buhay na bubuwit. Ito ay dahil sa paniniwala nila na ito ay mabisang lunas sa sakit ng ngipin. Samantalang ng mga panahon ng mga Elizabethan, ito ay ang panggamot nila sa mga kulugo. Katotohanan, Part 66. Nang ika-18 siglo, ginagamit ang dumi ng mga kalapati bilang halong sangkap ng paggawa ng mga bala. Kaya naman inihayag ng hari noon na si King George I na lahat ng dumi ng kalapati sa Inglaterra ay pag-aari ng korona. Nananatili ang batas na ito, mga katinagalog ko, magpa sa hanggang ngayon.